nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Bago pa man ang bagong taon mga kapatid, itulak na rin natin ang pag-aalaga sa ating kalusugan. Mas maging active para mas healthy tayo. Sumubok ng ilang fun activities tulad na lamang po ng pagbibisikleta. Naku, gaya na lang ng ginagawa ng ating letter sender na isang bike enthusiast. Pero bago yan, hindi. O nga pala, babasahin ko muna itong ko. Na-excite ako eh. Naka-ready na kasi. Wow! Okay, dito po muna tayo sa ating sulat. Dear Dimples, Happy New Year sa lahat ng bumubuo ng Good Morning Kapatid. Ako nga po pala si Christian, isang bike enthusiast. Bata pa lang po ako ay mahilig na akong magbisikleta. Hanggang ngayon, ito po ang aking naging stress reliever and at the same time, form of exercise na rin. Malaking tulong rin po ito sa aking pagpasok sa opisina sa Makati mula sa aming bahay sa Quezon City, lalo na noong kalagitnaan ng pandemic. Ngunit paminsan-minsan napipilitan ako mag-commute kasi feeling ko po hindi ako safe dahil na rin sa kakulangan ng bike-friendly roads. Ang tanong ko po, paano nga ba maiibsan ang pagkabahala ko tuwing ako ay magbibisikleta sa daan? Lubos na nagpapasalamat, Christian. Una, Happy New Year muna, Christian. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento at para bigyan ka at tayo ng inspirasyon at kasagutan sa inyong mga katanungan, kasama natin ngayon. Nako, eto. Favorite ko at favorite niya rin ang aking kapatid, si Buji, founder ng First Bike Ride at isang mobility advocate. Good morning, Buji! Good morning! Pakapasabog naman ang pag-entrance sa ating nakabike. Siyempre, nakabisikleta tayo. Kung akong gagawa niyan, Buji, baka mamaya natimba na. Buji, batiin mo muna ang ating mga kapatid. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Buji Baviera, isa akong mobility advocate at storyteller online. I love it, Buji, when you say na you are a mobility advocate and a storyteller. Ngayon lang ako nakakilala ng ganong klase ng tao because I like to think I work for a living as a storyteller. I tell stories through my craft. Pero ikaw, it's a different version, no? Ang tanong ko muna, ano nga ba yung, kasi in the generation na halos talagang nananamnam natin ang hindi masyadong paggalaw, nagkaroon tayo ng mga rise ng mga sakit ng dahil sa hindi masyadong gumagalaw ang mga tao. Ano nga bang ibig sabihin ng isang mobility advocate kagaya mo? So, nag-advocate ako or pinupush ko na magkaroon ng equity pagdating sa transport kung saan lahat ng tao, regardless kung sino ka man, mayaman, mahirap, babae, PWD, buntis, bata, matanda, nakakapag-move around sa city, nakakapag-travel ng disente at maayos na kaya mong makapunta sa destination mo from one place to another at kahit anong mode of transportation, walking, biking, nakakotse, nagpa-public transport. So yun yung ina-advocate natin, ligtas at disenteng form of transportation and movement for everyone. Ay, ang ganda nung sinabi mo kasi kadalasan ng mga news item namin dito minsan ang hirap pag gumagalaw, lalo na pag check namin ng mga terminals, paano nga ba tayo makakarating sa ating mga lalawigan, may mga trains tayo, meron tayong mga ginagamit na jeepneys at kung ano-ano pa, no? Pero ito, ang mode of transportation mo ay bisikleta. Yan naging main mode ko na siya of transport. So ito, ano ba yung first bike ride at kailan ito nagsimula? So, yung First Bike Ride, ito yung cycling platform ko kung saan nagkikwento lang ako ng mga kwento ng mga siklista, biking. Doon siya nagsimula. And then eventually, naka-form siya ng community and I encourage more people to ride the bike, nag-organize ng events, tumutulong sa mga tao, just to move around. And eventually, from biking, nag-evolve na siya into the mobility sphere. So, lahat na ng klase ng transport, lalo na active transport, yun yung pinupush at ina-advocate. At nagsimula siya during the pandemic lang. Kasi, di bang hirap mag-move nung pandemic, yung may lockdown? Yun. At hindi pinapayagan, merong mga checkpoints, di ba? Pero pag magbibisikleta ka, they sort of encourage it because it's a form of exercise, pinapalakas ang immune system mo. And at the same time, wala kasi siyang, kumbaga parang
open air siya, Yes, di ba? kasi Pero kanina kasi, off-cam, we were talking about, noong pandemya lang po ako natutong mag-bike. Hindi talaga po ako marunong mag-bike. Ang sama po ng balanse ko. Pero kung naturuan nga ako ni Papa B, ibig sabihin, may iba mga kapatid natin na kahit na tumanda na, pwede pa rin matuto. Tama ba ako, Buji? It's never too late for anyone. Oo, si Bam, di ba? During the pandemic rin lang yan, alam ko, I medyo know. natutong magbisikleta kasi nga po, kaming magkakapatid ay hindi na pala kayo na nagbabike. Pero this is a fantastic way to advocate for something, no? Ano nga ba ang tunay na advocacy ng first bike ride? So, when I started first bike ride nung pandemic, ang goal ko lang talaga is to encourage more people to ride a bike. Yun lang talaga na... Any kind of bike. Any Kasi kind di ba of bike, meron mga, what do you call that? Yung walang gear. Fixie. Gear yan. Any kind of bike, electric bike, folding bike, road bike, gravel bike, basta makapag-bike. Yun yung goal ko. To encourage more people and to share the happiness. Kasi nung nagsimula ako, alam mo yun, nagsimula ako dati pa naman ako nagbabike, pero yung nagsimula ako maging regular biker, parang I wanna share the happiness na, huy, magbike kayo. Una, binubudol ko lang yung mga friends ko. And then eventually... Parang may kasama ka, di ba? Oo, parang may kasama. And then naisip ko, why not make it for everyone? And maybe it can solve our transportation yung crisis. sikip. Oo, kasi mas mas hindi ka space hugger sa right. kalsada. So from that, nag-evolve yung advocacy na, paano ko may encourage yung mga tao? Kailangan safe sila sa kalsada. Kasi yun yung mga number one concern. That's right. Na, kagaya ni Christian, di ba? Yun yung concern na kailangan safe sa kalsada. Ano nga ba? Kasi, saan ba kadalasan, isingit ko lang yung question, kung nagbabike ka, saan kadalasan yung best cities to bike talaga that I really encourage? I know, BGC ba ang Taguig ba has bike lane? Merong bike lane ng... QC also? QC, sila yung medyo comprehensive yung bike lane network nila. Kahit pa paano yan. Quezon City, sa Makati, may mga bike lanes pa rin. Outside Metro Manila, we have Iloilo and Naga, meron yan. Ay, ang gaganda. Okay, ano na ang mga, alam ko naman you're very humble, no, Buji? But I want to know, syempre, any advocacy in any group naman or movement will always have a lot of people around it. At team mo ito. Ano nga ba mga accomplishments na ng first bike ride? So, yung first bike ride, nagsimula lang siya talaga sa solo endeavor. Ganyan. Nagkikwento lang talaga ako ng mga random stories of cycling. And how do you do this? Online? Online. On Instagram and on Facebook. Diyan lang talaga nagsimula. And eventually, syempre, di ba, mga nakikilala mong mga tao, kinikwento mo, tapos may mga naaantig yung mga puso ng ibang mga viewers. So, there was an instance na nakapag-donate kami ng mga bisikleta. Ito, Dimples, kikwento ko lang meron akong na-meet na isang batang Aita sa Pampanga habang naglo-long ride kami. Pangarap daw niya magkaroon ng bisikleta. Wala naman akong budget para magbigay ng bike sa kanya. So, kunento ko lang yun. After I uploaded the story, nagkaroon ng daming message na parang, bigyan natin siya ng bike. And ang ending, naging 20 yung bisikleta na binigay. So, nagbigay kami ng 20 na bisikleta doon sa mga Aita community nila. Para sa mga batang nangangarap lang magkaroon ng bisikleta. Ay, that's fantastic. Alam mo, Buji, I'm so happy that you actually started first bike ride. And ako, siguro, for many of us na maagang nagtrabaho, isa sa mga ikinasasaya or forms of fulfillment it would really come from play. And I'd like to think na ang bike talaga is a huge, parang form of play. Yes. You get to tell stories and hear stories as well. So many things I want to ask you. Siguro sa susunod na pagka nagkaroon tayo ng mas maraming oras. But Buji, I want to know, sabi nga ni Christian, ano nga ba, paano mababawasan ang kanyang pagkabahala sa pagbabisikleta? Any tips for us na pwede nating magawa? Para kay Christian at para sa mga madaming tao na gustong mamisikleta, I think confidence is really key. Sanayin mo yung sarili mo na maging confident ka sa kalsada, lalo na kapag kasama mo yung mga sasakyan. Kasi very, very intimidating talaga na kapag nandyan sa gilid mo yung mga mabilis na sasakyan. And at the same time, be very visible. Naniniwala ako sa kabutihan ng mga tao at wala namang may gustong managasa, di ba, ng mga tao or manakit ng mga tao. At pag nakikita ka naman nila sa kalsada,
I'm pretty sure iiwasan ka naman That's nila. right. So, be very visible. Confidence is key and be visible Very on the visible. road. Kumbaga, nakikita ka kasi ang hirap din kapag madilim tapos Yeah, wala ka oo. ring Ilaw, reflector lights ganun, or oo. anything na meron ka sa bisikleta. Okay, I am so interested. Sana magkaroon pa tayo ng work together, Yes, Buji. let's go. But marami ka pa sanang mga kwentong maikwento that will inspire others to give as well and to empower biking in our country. Okay, paano nga ba maging part ng First Bike Ride at saan kayo pwedeng makontak? From time to time, we hold events and we have community gatherings as well. So, we announce online on First Bike Rides Facebook page and on Instagram. And pwede na sa social media page ko na Yes, personal. please. Yes, please. At Buji Baviera on TikTok, Instagram, love it. and on Facebook. So, nag-announce kami and sali kayo, masaya mag-bike. Let's At go. saka masarap makipagkwentuhan. Oo, diba tama. na, Buji? Yeah. Maraming salamat, Buji. At maraming salamat din, Christian, sa iyong letter. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.